Ah, Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 9 ng Hunyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:09 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa 1987 Constitution Article 11, Accountability of Public Officers. At diyan nga nakasulat yung trial trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang nakasulat. At yan po ang tatalakay natin ngayon. 1987 Constitution po ito. Pero tinignan ko kagabi yung 1973 kasi ang pinag-aralan namin noon nung nag-aaral ako dyan sa Piati, nung kumukuha ako ng engineering, ay may konstitusyon kasi nga BS degree Pag BS degree o 4 years degree ay ang engineering 5 years po yan Mayroong konstitusyon yan. Ngayon ay tuturuan kayo niyan. Nung tinuruan kami dyan sa Piati at attorney po ang nagturo sa amin, attorney mismo ng Piati. Pero marami silang nagtuturo, mga 4 sila. Yung iba hindi naman mga attorney. Si Attorney Binyas lang ang attorney. Ngayon ay yung iba mga political science lang o hindi nakatapos ng pagka-attorney. Ganon nagtuturo sila ng konstitusyon dyan. At halos lahat sila ay magagaling. Opo. At alam nila talaga. Ngayon ay kasi kuminsan nagsisit-in kami sa iba Diyan sa Piati, pwede kang makipag-sit-in kung gusto mong mag-sit-in sa ibang klase. Basta yung hindi puno o kaya magdala ka ng silya mo. Kukuha ka doon sa ibang room na bakante. Ganun po dyan, Ngayon ay tinignan ko, hindi nakasulat ito sa 1973. Opo. 1987 ay yan, naisulat yan. Basahin ko lang po Section 4. Ito nga Section 4 ng 1987 Constitution under Article 11, Accountability of Public Officer. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. And trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang nakasulat. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay yung verified complaint daw or resolution na hinain po yan ng isang membro, at least isang membro ng lower house. Hindi kasi pwede na iba ang mag-file yung hindi congressman, hindi nila i-honor. Opo.
Ngayon, ay simple, ang magko-complain yan ay yung mga ordinaryong tao. Pero hahanap sila ng isang congressman na mag-author nun o siya ang haharap. Ganun po yan eh. Kasi nga, hindi naman pwede magsasalita lang na magsasalita doon yung isang tao na hindi membro. Opo, kabastusan po yun. Kung hindi, ibibigay mo doon sa isang membro at yung isang membro, pag-aaralan niya kung tama o mali o mayroong proof. Ngayon, at yan ay pagbubutuhan ng lower house. Ngayon, kung 1/3 ang papayag na iakyat na yan, yung kaso na yan, ayan ay magiging prosecutor na sila. Kasi nga ay aminado sila na tama yung complaint o may pruweba. Ganun po yan. Ganun po naman ang mga prosecutor Kinukumbinsi mo yung prosecutor na maniwala sa'yo. Ganun po yan. Tatanungin ka nung prosecutor ano ba talaga nangyari? Hindi ba? Ay ganito po yan sir ganun ay i-verify ngayon kung nagsasabi ka ng totoo o kaya ay mayroon kang pruweba. Ngayon, iaakyat na yan sa Senado. At pag inakyat na sa Senado, at least sa 1/3 ng lower house ay aminado o pipirma ay lagpas pa po Ang pumirma dyan 200 plus ang pumirma Ang alam ko mga 86% ng members pumirma ay hindi lang 1/3. Ano ba ang 1/3? Ay 33.3% lang ang 1/3 ayan may 86%. Adi ang dami, hindi ba? Ay ayan. Ang nakasulat dyan ay it will same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ayan po. Ngayon ay hindi nasunod yung forthwith proceed. Ay siyempre ang tao kasi maraming mga kwanyan maraming mga dahilan o kung nagsalita kasi ang tao parang totoo. Opo, ganun po likas na sinungaling po ang tao Ako nga kung papakinggan ko kung nagsasalita sila talagang parang totoo. Pero kung pag-aralan natin, halimbawa ito lang si Amy Marcos ay sige, pag-aralan na natin. Si Amy Marcos ay kahit na noon pa doon kay General Torre, ang sabi niya ay ako ay nalilito na. Sabi niya ay hindi ko na alam ito. Sabi niya ano ba ito? Ay kuwan po yan Pati dito sa yang usapin na kuwan dito sa impeachment trial na ito. Ganon din ang sinasabi niya. Gusto daw niyang maliwanagan o nalilito siya o hindi na niya alam. Ay ang masasabi ko lang po dyan sa ganyang ay kasi ang dami pong nadadala Ako nga kung minsan kung una ko lang napakinggan pagbukas ko, yun ang mapapakinggan ko ay parang totoo nga talaga. Ay pero ito po yan ito senador siya. Tapos pakikinggan siya ng mga media o milyon ang makikinig sa kanya. Ay kung siya mismo hindi niya maintindihan ang sinasabi niya, ay bakit pa natin siya pakinggan yan? Hindi ba? Mismo siya hindi niya maintindihan Adi niluluko lang niya mga tao, ay ano pa lang sasabihin niya? Doon niyo po mahuhuli Pero nga ay yung pag-deliver niya parang sincere siya ay kahit na nga sincere siya kung mismo siya hindi niya maintindihan kung ano lang nangyayari, hindi ba? Yung kay General Torre,
Ano ba ito? Sabi niya, hindi ko na maintindihan ito. May nagsasabi na nakaplano, may nagsasabi na hindi nakaplano. Ano ba ito? Sabi niya, ay, tanga yang ganyan. Nakaplano yan. May mga general na nagpaplano yan. Pero hindi naman sasabihin sa'yo. At saka, lahat po ng pangyayari, mayroon silang plano dyan. O, sumakay ng eroplano, adi babalik yan. O, pag bumalik yan, magpaplano na sila. O, ganun lang po yan, Ipaplano nila yan. Pero ang tanong kasi, ano ba yung tinatanong na plano? Ay marami po yan Marami yan. Kung ang tinatanong mo ay pinaplano na hulihin, ay matagal na yan. Ganun po Nagtatanga-tanga lang yung ganyan. At dapat hindi pakinggan. Pakinggan nyo po yung halos lahat sila yan. Si Marcolita, si Tolentino, si Bato de la Rosa, kung magsalita, nililito lang ang mga tao kunyari hindi nila alam. At ito na nga, si Chis Escudero, hindi niya alam yung portrait. Ang sinabi pa niya nung isang araw, napakinggan ko lang kahapon o kagabi, na sinisisi niya pa yung sumulat. Bakit daw hindi na lang inilagay ng immediately? Ang sabi niya ay talagang kuwan na talaga yan. Nagtatanga-tangahan na, bakit hindi mo alam yung portrait? Bakit hindi mo alam yan? Sige. Yan po ang kuwan ko, yan ang pananaw ko dyan. Kung ikaw, abogado ka, hindi mo alam yan. Kung ikaw, senador ka, hindi mo alam yung meaning ng portrait, ay magbasa ka. Huwag kang tamad. Kasi marami nga ang maniniwala sa iyo Maraming nakikinig sa iyo bilang isang senador o isang Senate President, hindi ba? Marami. Kawawa naman sila kung mapapaniwala mo sila na hindi mo alam yan. Kawawa sila, Ay, sa Google po, itype mo lang ngayon, itatype mo lang, naandyan ang mga meaning saan galing yan? Anong word yan? Saan ba ang origin yan? Ibibigay nila lahat. Pati nga yung yung salungat na meaning o yung, ano bang tawag doon? Ibibigay din nila Antonym ba yun? Ibibigay nila ang synonym at saka antonym. Ay, ayan nga, hindi ba? Hindi ako naniniwala na hindi niya alam yang portrait na yan. Portrait means immediately ang nakasulat po sa Google. I-Google lang yan O kaya without delay or without waiting. Pero marami po yan. Ito na lang ang pinili ko. Immediately. Yung portrait. Ngayon sa local dialect po, dito sa amin ay ura mismo at saka antimano. Aywan ko kung naintindihan nyo yung antimano. Pero nakinig ako doon kay Insurrecto. Ang dami po kasi tinanong niya lahat ang dialect ng buong Pilipinas. Mayroon din palang antimano. Ginagamit din pala yung antimano. Ay akala ko ay sa dialect lang namin yan sa Sambales. Yan ang ginagamit namin ni antimano. Hindi ko alam kung talagang parang Spanish din ito Parang ganun kasi dito po sa amin ay bata pa ako ay marami nagsasalita ng Spanish dito Yung lolo ko pag nagagalit yun, nag-i-Espanyol. Nagsasalita ng Espanyol po yun At saka yung waiting, yung tumataya ka sa waiting, ang mga kwan nila yan ay Espanyol. Opo. Kaya alam ko magsalita ng kwan ng mga numero dahil doon Espanyol po ang ginagamit. At nung bata ako, tanda ko yung grade 2 o grade 3 ako, hindi ka
hindi ka magpunta sa bayan kung hindi mo alam mag-Espanyol. Kasi kami taga-baryo kami eh. Dahil pag kinausap ka nila ng Espanyol, yung mga bata din, grade 3 o grade 4, ganyan, at hindi ka nagsalita ng Espanyol, hahabulin ka nila, bubugbugin ka nila, ganun po yan. Ang ibig sabihin, taga-baryo ka. Kaya pinipilit namin na mag-Espanyol. Pag tinawag ka nilang amigo, amigo, sabi mo din eh. Ganun yan. O, pag hindi ka sumagot ng amigo, ang ibig sabihin yan, taga-baryo ka, hahabulin ka nila. Ganun po yan, ay teritoryo nila yon, hindi ba? Sa bayan. Yung isang baryo doon sa amin, doon sa bayan, ay talagang halos lahat doon, mga Kastila o mga nagsasalita talaga ng Espanyol. Opo. Yan, Antimano, hindi ba? O, ay, aywan ko lang ano. Ngayon ay port, ito ha, isiningit ko lang dito para, ano, yung port kasi dalawa yan eh, Port Tweedy. Yung port, ay alam natin yan. Means forward or ahead or onward. Yung port. Forward, yung port. Kasi nga ay mayroon tayong nakuha sa Biblia na kamport, di ba? Kamport. At yan po ang i-discuss ko ngayon dito. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay po sa atin, at salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernand ng Cebu, Lali Narbais, Jus Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburo Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiaspin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Turio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sunigaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alban, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinel Dogardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintag, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Atty. Enzo Cricto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dame Diyos Journey Kakamping, Ang Batas with Atty. Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Kanina nga napanood ko sa vlog kaninang umaga si Ka Enzo naglilitsyon na doon sa harapan ng Senado Opo. At kung maraming nagtatanong kasi saan yung Senado ngayon, sumaklay po kayo ng LRT, Taft Avenue, baba kayo ng Buendia o kaya yung Hill Puyat ngayon. Pwede rin na
may bus din na dumadaan doon sa Ruas Boulevard galing ng Luton papuntang Cavite at ng Moonwalk o papuntang Las Piñas, ay baba kayo doon sa Ruas Boulevard, corner Hilpuyat o kaya yung Buendia. Lalakarin na lang po yun papuntang PICC o dagat ng Pasay City. Buendia, corner Hilpuyat, top ng LRT o kaya doon sa Ruas Boulevard, corner ng Buendia o kaya yung Hilpuyat na ngayon. Lalakarin na lang po yun. Opo. Ako, nilalakad ko lang yan noong nagtatrabaho ako dyan sa Senado. Opo. Nilalakad lang namin yan. Maganda naman na maglakad dyan dati dahil fresh air yan. At saka halos kakauntian naglalakad. Opo. PICC. Oo. Katapat yan yung PICC at saka yung financial district ng GSI is building. Yan po financial district ng GSI is building dyan sa Pasay. Aywan ko, Jokno na ata ang dati wala pang pangalan yung kalye doon Jokno na ata ngayon. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion katulad ng sinasabi ko sa inyo, pag mayroon akong salita na napapakinggan, mayroon na akong Bible verse na pumupunta sa aking isipan. At ito ngayon nangyari kay Lazarus. Nung binuhay si Lazarus ni Jesus Christ. Opo, namatay na po ito, 4 na araw nang nakalibing at binuhay pa. Opo, kasi malapit na sa Jerusalem po Ngayon, sabi niya, ay babalik tayo, sabi niya, kasi pupuntahan ko si Lazarus. Ay malayo din. Aywan ko kung ilang araw na lalakarin yan. Na-discuss ko na dito, 2 araw ata. Pabalik sila. Kaya 4 na araw na napatay. Opo. Ngayon ay ang sabi nung kapatid ni Lazarus na babae ay kasi nga bubuhayin niya pinaalis niya muna yung yung tanggalin niyo muna yung kanya, yung bato na nakaharang diyan. Ay wag na po, sabi nung kasi ngayon ay nangangamoy na yan. Sabi nung babae, yung kapatid ni Lazaro, aywan ko kung si Marta ba yun o si Maria. Ayan At ito nga ang sinabi ni Jesus Christ para maintindihan natin po na yung port na yan o camp port o matagal na po yan. At ito po ang nakasulat talaga sa Biblia. Halos lahat ng Biblia, maliban ngayon yung mga bagong version, ang nakasulat po ay come out. Pero ang karamihan ng Biblia, come forth. Kaya nga hindi pwedeng hindi mo alam yung port na yan o yung port with na yan Babasahin ko lang po para maintindihan natin. John 11 verse 43 hanggang 44. At kung gusto nyo po ay basahin nyo rin. Ito po ay sa New King James Version. Now, when he had said these things, he cried out with a loud voice. Sino po ito? Si Jesus Christ. Sumigaw siya, hindi ba? In a loud voice. Ibig sabihin yan, narinig ng lahat ng tao na naandun, dun sa libingan. Hindi ba? Kasi nga, pinatanggal niya yung bato tanggalin nyo muna yung bato, sabi niya Na yung malaking tipak na bato yan na ginugulong yan para itakip dun sa Ang mga tao kasi nililibing lang sa kuweba. Ayan Now, when he had said these things, he cried out in a loud voice, Lazarus, come forth. Sabi niya, hindi ba? Come forth. Ay ano ba yung come forth na? Ati come forward po yan. Come forward.
ay imposibleng hindi maintindihan yan na nakasulat yan, hindi ba? Lazarus, come forth. Oh, yun po ang sinabi ni Jesus Christ. Oh, ay Biblia po yan eh. Hindi ba? Imposibleng hindi alam yan nang bumabasa ng mga Biblia. O kaya sa literature o sa yung kwento ng mga pari ay parati yan eh. Sinasabi po yan eh, ano? And he who had died came out bound hand and foot with grave clothes. Yan, nakatali pa, hindi ba? O, lumabas siya na nakatali pa. O, ay walang natin, paano nangyari yan? Ay, pero ay milagro po yan eh. And his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, loose him and let him go. Ayan po ang nangyari kay Lazarus nung sinabihan siya na Lazarus, come forth. Hindi ba? Oh. At ay alam po yung kwento na yan. Kaya diyan mo makukuha na ano ang meaning ng forthwith o onward o kaya forward o ay pambira naman o. At kahit na nga ang sinasabi ko nga doon sa mga inaansaran ko yung mga kwan dyan sa YouTube, parati kong inaansaran yan, ang sabi ko, kahit natanggalin mo yung forthwith na yan, ganun din ang meaning yan eh. The trial shall proceed. O, tanggalin natin yung forthwith. O, ganun din eh. The trial shall proceed. O, ngayon, kaya lang inilagay yung forthwith. Alam nyo po, ang meaning yan, yung time frame, kailangan immediately. O, kailangan walang masayang na oras. O, yung distansya nung paglilitis doon sa paghain ng complaint. Kaya nilagyan yan. O, ano ang ibig sabihin ng immediately? Ay promptly, hindi ba? O kaya without delay, o ayun na nga eh, hindi ba? Bakit hindi maintindihan yan? O, pero nga, kahit na sabihin natin na hindi inilagay yan, o wala yung promptly, o immediately, o yung forthwith na yan, hindi mo mababago ang meaning yan. O kahit na hindi mo alam ang meaning ng forthwith, pagbasahin mo lang yan, basahin mo lang tuloy-tuloy yan, ay alam mo na ang meaning yan O, naandun na yan. Just in case na hindi mo alam yung salitang forthwith. O, ay parati naman na ginagamit ang comfort, hindi ba? Bata pa ako, ginagamit na yan eh. O, come forward to be recognized, hindi ba? Ang dami pong ganyan sa mga pasayawan, hindi ba? Sa mga meeting, hindi ba? O sa mga awarding. O, come forth. O, hindi ba? Bakit hindi alam yan ni Chis Escudero? O, sige po at hanggang dito na lang po at magta 30 minutes na. Yan lang po ang huwag po tayong malito. Naandyan na po lahat yan. Ngayon, nililito lang tayo, katulad nga ng ginagawa ni Amy, ang sinasabi niya, ay hindi niya naintindihan o nalilito na siya. Ay bakit ka magsalita? Diyan na magsalita. Nasasayang lang ang kurinti dyan. Hindi ba? Nasasayang po ang resources. Kung ikaw mismo nalilito ka, dapat yan ang magsalita dyan. May pinaglalaban. O mayroon ka ng alam talaga. Ay hindi eh. Nililito mo lang ang tao eh. Nililito mo at ang sasabihin mo, uunahin mo, ako din ay nalilito. Ay, kalukuhan po yan. Senador ka tapos ganyan lang ang sasabihin mo, useless, hindi ba? O, dapat ang pakinggan dyan, yung nga sinasabi ko, may mga pinaglalaban. Kaya every word ay mahalaga.
hindi bumabagsak sa lupa. Napupunta sa tainga ng mga tao kasi nga alam mo ang pinaglalaban mo ay kung ganyan, ang sasabihin mo agad ay hindi mo alam, ay babagsak lang sa lupa yan. Walang kwenta. Sayang lang. At ang nakakatakot dyan, yung tao na naghahanap ng katotohanan ay malilito pa. Ililigaw pa. Yan kaya nagbablog po ako dito Huwag po tayong malito. Pag ang tao ay sinabi niya na wala siyang alam o nalilito na siya, huwag na natin pakinggan yan. Huwag na. Katulad yan, si Chis Escudero, hindi raw niya alam yang kwan. Yang portrait na yan. Ay bakit pa natin siya pakinggan yan, hindi ba? Sige po, at dalahin ko po sa Panginoon na sana sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.